Hello guys, good evening sa inyong lahat. Coach Carl here. So update lang tayo sa ating mga datas na nag-gathered for the past few days at ngayon. So ito yung ating mga nag-gather na data. So ngayon di pa ako nag-update ulit. And ngayon ay araw ng June 27, no? So we will check another scoring, no, para sa mga upcoming trades natin. So as of today, update tayo. Malakas ang gold, no? Euro, BTC, AUD, and CAD is yung average scoring natin is gumitna na sila. So tinitignan ko to as a potential pullback pa rin, pero kung titignan natin yung long term ng AUD is still, no, bullish pa rin siya, and yung CAD naman is bearish na siya, pero yung long term niya is still bullish pa rin. So from CHF naman 3 and negative 3 CHF, negative 4.7 sa ano niya. So meron din tayong tinitignan sa CHF with regards to this, pero yung pinakamaganda talagang merong magandang momentum ngayon in terms of bearish side niya is JPY. So magandang ipares ito sa mga bullish currency natin na papakita ng magandang scoring. So that's good. So let's see yung ating journal. So as of this moment, no, meron na akong mga nang-gather na data in terms of AUD, then USD, JPY, then i-check natin sila kung ano na nangyari dyan, no? And then AUD CAD, meron din ako nakita na magandang potential entry point level. Alright, so tignan muna natin dito sa USD, AUD, JPY if na-support na yung nakita natin yesterday. AUD, USD, JPY. Okay, hindi ko na ito na-update. So ayun, meron siya dito, no? Hindi ko na ito nabalikan ulit. Alright, ang galaw niya dito. Okay, dito sa park na to, no? So ganda nung pagka ano na to. So so dito ko siya na-check sa part na to, pero hindi ako nakapaglagay ng entry, no? Ganda na ng run niya, no? Dito sa part na to. Then meron na siya dito goods entry point, no? So supposed to be dapat mayroon akong buy limit dito, dalawa and tatlo, no? So hindi ko na kasi ito na-focusan, especially kagabi, kasi meron na akong ginawa. 26 ko to na-check, no? Kahapon inaabangan ko lang to, eh. Kaya lang hindi ko na nabalikan. So tignan din natin yung ating data with regards to USD JPY. So na-check ko siya ng 7:30 PM na, and ayan, no? Ayan yung mga nakita natin dito. In terms of fundamentals, meron CPI. So hindi ko na nga talaga ito nabalikan. So i-review natin ano na nangyari, no? So yung CPI ng Tokyo, sa Forex Factory, so hanapin natin si JPY. Ngayon lang ako nag-update, guys, no? So CPI nila is 2.1, no? So still strong pa rin naman yung JPY, ano nila, 25, and then yung retail sales nila. So hindi ko na ito nabalikan talaga, no? Okay, so balik tayo doon.
26, 25, no? Kaya ganun yung data ko. Nalito ako dun, no? JPY. Ito pala kasi kinopya ko lang to sa taas. Hindi, retail. New home sales pala to yung tinitignan ko dito. New home sales ng 26. Check natin. New home sales. JPY. Mula dito, no? So may FX book yun. Nakita ko. Ha? House. Wait lang. Ba't wala dito? Meron ba ako ditong hand check? Housing. Check ko sa ano. Hindi. Sa ano pala to? Sorry. USD pala yung tinitignan ko. New home sales, no? So tingnan natin yung new home sales nila. Anong nangyari? So malaking maganda ding factors na, no? So kahapon to ng 26, hindi na ako nakapag-check nito. In terms of USD naman tayo. Kaya pa nagtataka ako bakit wala. New home sales nila is bumaba siya, no? So ang bias ko dito ay ano yun? Ano yung data nya? 619 619k. Ay, sorry, mali. Oh, ba't ganun? Mali. 619k. Mali pala. So after na, lalagay tayo ng after. Okay, save ko na lang ito. Screenshot. Sorry. So screenshot ko na lang yan later. Ginagamit ko kasi yung ating ano, mark na to. So still on yung result ng kanyang dito ay bearish. So titignan natin yung data ng USDJPY. Ito na yun, no? Yung report kahapon, no? Bumaba din siya. I guess ito yun. So grabe, ganda sana nung pasok ko na yun, no? Okay. Anong oras na kasi ako nito na tulog kagabi. So ganda na, no? Pasok ko, tapos meron tayong 3 entries, tapos meron tayong 82 pips, no? Pwede na tayo dun mag apply ng risk management and money management. Ganda nun. Then continuous siya. So kung nag-move ako dito ng stop loss, pero wala pa ako nakita kasing okay, pero kung nag-move na ako dito ng stop loss, probably hit na yung stop loss ko dito din kagabi lang din. So that is mali. Sa pinakababa tayo, that is 46 pips. So that's good. Goods na din siya. USDJPY data. Then JPY naman ay bukas pa to. CPI Tokyo. Tama ba? Okay, 28. Bukas pa pala to. Parang wala akong data nun. Tingnan natin. CPI Tokyo. Ba't nawala yun? Ito. CPI Tokyo. 7:30 bukas to, no? So, makikita natin ano yung mangyayari. Sa Tokyo naman to. Hindi naman siya mainly sa overall ng BOJ, pero still in Tokyo is ano pa rin siya. Parang yan yung New York ng Japan. Tokyo.
So as of now, yung binasa ko dito, no, so nakita ko dito based on sa data, housing nila is dapat pala idagdag ko pa pala dito sa intermarket yung housing, no, para meron din tayong space for housing. And pero ito kasi yung apat na major na ano natin, correlation in terms of intermarket. So Federal Reserve is hawkish pa rin sila, pero in terms of GDP, inflation, and employment is nasa contraction sila. Still bullish pa rin ako dito kay kay USD, since sila nga talaga yung isa sa major currency holder natin. So ito pala yan. Okay, ito yung time na nag-record ako. Ayan siya. Ang pagkakamali ko dito ay hindi ako nakag-iwan ng buy limit orders dito. So sobrang inantok na kasi ako kagabi, pero still good setup tayo. Nakita natin yung opportunity. Alin to? Ba't nandito yung AUD? Mali. Sa baba pala, sorry. So tignan na, i-record ko pa rin yung nangyari previously para meron akong idea. So ito na yung after. So ganun guys yung recording, no. So save ko lang to. Ayan, para at least meron akong information or data. Pero sa kasi dito, mamaya ilalagay ko yan dito after. Then maglalagay ako dito na reading observation. USD still at hawkish. Hawkish and strong currency. Possible rate cuts are postponed, still looking this year, maybe we can yes, JPY still weak as data. Okay, so bias natin dito ay bullish. So wala tayong buy. So current scoring, no, so maglagay pa rin tayo dito. Current scoring natin ng AUD is USD is humina na siya, no. So kakopy ko pa rin to dahil lalagay ko rin dito. So kung titignan natin yung USD is 5.4 pero in day 1, no, 4 point. So ilalagay ko yung data ng day 1 and then JPY. So yung data ng JPY USD ay 4.4, still good pa rin siya. Yan pa lang, hindi ko pa nailagay dito. Nalagyan ko pa to na time frame, same as dito, no. Hindi ko pala nalagay yun, sorry guys, i-add ko na lang. So ganito, time frame, kung ano yung tinitignan kong oras. So yung kahapon tinignan ko is average, ngayon tinignan ko ay day 1, so good for still hold the position pa rin tayo dito. Okay, positive 4.1, then negative 9.9. Huwag nyo palang kalimutan guys, no, yung paglalagay ng ganito bago kayo maglagay ng plus sign para at least ma-recognize yung plus nyo. So pag wala kasi kayong mawawala yung plus sign.
Okay, so scoring natin ay ganyan. Then pipicturean ko ulit to, tapos i-update ko to ang ating sa part na to, and nalagay ko yung June 27 2024, tapos time ngayon ay 10:58 PM. Ganda pala na no, after no entry, lalagyan ko lang dito na no entry. Okay, so dito sa part naman na to ayan, yung mga data mafi-fill out na lang yan, so update na lang tayo. Then in terms of the AUD CAD naman guys, no, so ito yung pinaka trick, no, sa rules natin. So once na alam mo na laruin yung intermarket, how you can follow those identification and naintindihan mo na yung market cycle, mabilis yun na lang siyang laruin. So nakita ko dito that tingnan na natin dito, no. So intermarket is bullish or hawkish yung ano, and then expanding yung AUD. Then pagdating sa CAD is dovish sila, so nagkaroon sila ng rate cuts, and then nasa recovery sila. Then yung inflation and employment is weak or contraction, so bearish. So nakita ko ng opportunity, so nakita ko to yesterday 7:55 PM, halos kasabay lang din nito, no. Then nakapag entry ako dito, so ito yan, hindi ko na miss natin. Okay, hindi natin na miss, no. So nag entry ako dito, nakakita tayo ng demand, imbalance, and then resistance, no. So slowly nagpo-pull back na siya. Then nag-entry na ako dito 1 and 2 and 3. Then ito na siya ngayon, in-update ko na siya kanina, and ayan, no. So nakapasok yung ating GP1. Then yung plan ko dito is CFX 1.5. Then sabi ko dito, good for AUD CPI and bad for CAD CPI. TA is complete correlation, identified valid endpoint, and add another GP code. So nagdagdag ako dito, no. Yung ano ko dito is buy, and then meron ng current market position na buy. So scoring currently ngayon, no, so as of now yung scoring natin, ba't ang liit nito? Pwede ba itong i-zoom? Pwede namang i-zoom. So AUD is 5.3, bearish siya, and then yan yung scoring niya. So pero in terms of intermarket, nakita ko ng opportunity, then nag-update na tayo dito. Then ito pala, no, yung entry ko na to happens nagdagdag tayo ng GP 3.5. so kanina pa tong hapon siguro. So nagdagdag ako dito ng GP1, GP1, GP3, and GP5, no. So nagdagdag tayo ng mga entry dyan. Okay, so GP ano to, GP 5.3 yung ginawa ko dito. And lahat ng plano natin always naman is trail stop lang tayo. So yun yung guys, yung ano, no, yung reporting natin in terms of market overview, entries, and gathering data. So itong files na to ay na-record natin, and at the same time is nagkaroon tayo ng mga positions and entries dito. Then sunod naman natin gagawin ay magkakaroon tayo ng mga yung tools, no, dun sa training natin, dun sa session number 3 is ipapakita ko naman sa inyo yung other ways kung paano nyo i-maximize and i-leverage yung mga data natin dito. So i-take note ko na lang yung other things, no. So for example dito, so pwede ko pa pala itong dagdagan nung other codes na pwede ko pang idagdag ng so on and so forth, no. So pwede pala tayo mag-dagdag dito ng 1, 2, and 4, and 5, and then yung time, no. So i-list na ko siya para di ko malimutan.
So number 1 is scoring time frame and codes. Okay, yung isa pa is other indicator for intermarket. So, meron pa ako dito guys, idinadagdag or dinedevelop pa dito sa part na to. So, magkakaroon tayo dito ng recording para at least meron tayong idea on how the market flows, and once kasi meron ka ng mga ganitong data and recording is pwede mo na lang siyang balikan, no? Ayan, no? So ito mabilis lang naman tong ilagay. Insert lang kayo ng notes, no, sa part na to. Hindi pala dito. Ayan, insert kayo ng notes. Okay, ito pala dito. Ayan, insert note. Ayan, lagay lang kayo dito ng notes, tapos i-paste nyo lang dito yung nakopy nyo in terms of intermarket. Ayan. Then, save lang natin ito. So, that would be all guys for today. And I hope meron kayo natutunan and ma-apply nyo din ito sa sarili nyong trades, no? Let's make more money in the market. Let's go!